Dominant Protector. Credit to the author. 7,521-30. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Hindi maganda. Kumaikit na talaga ang tunnel. Mas mabilis pang nawawala ang tore. Mukhang magsasara na talaga ito. May nakapansin na may mali at sumigaw habang sumusugod papunta sa kanal. Ang mga rehimyentong kabalyero na nagpadala ng mga tagapagtanggol ay balisa rin sa oras na ito. Wala silang oras para maghintay na may magpaabot ng mensahe. Kailangan nilang siguraduhin na sila ang mauunang makapasok. Sa isang iglap, ang mga taong nanatili sa dalampasigan ay sumugod sa daluyan ng mga alon. Gayunpaman, ang bilis ng pagkawala ng siyam na palapag na glazed pagoda ay pabilis ng pabilis. Sa isang kisap mata, 5 palapag ang nawala, at ang daanan ay mabilis ding nagsasara, na nag-iiwan na lamang ng lapad na 50 metro. Pumasok na sa unang palapag si Terence at ang mga tao mula sa Sword of Judgment. Pagkatapos nila, halos 400 tao lamang ang matagumpay na nakapasok sa siyam na palapag na glazed pagoda. Ang sumunod na 2 hanggang 300 tao ay nilamon ng biglang nagsara na daanan ng alon at tuluyang lumubog sa malalim na dagat. Pero hindi alam ni Terence at ng iba pa ang tungkol dito, nagkahiwalay sila pagkatapos makapasok sa siyam na palapag na pagoda. Sina Mike, Serena, Morris, at Chris lang ang kasama ni Terence. Kung tungkol naman sa iba pang miyembro ng Sword of Sanctions Knight Association at ADN Polo, walang nakakaalam kung saan sila na-teleport. Nagulat si Terence, alam kaya ng siyam na palapag na pagoda na sila ni Mike ay nasa iisang panig. Ginoong Ford. Ito ba ang palasyo ng hari ng ahas sa dagat? Nasaan ang iba? Seryoso ang ekspresyon ni Morris, at may kaunting takot pa nga sa mga mata niya. Ito ay dahil ang nakita niya ay hindi isang palasyo, kundi isang tanawin ng malalim na dagat. May mga corallay, damong dagat, isda, at iba pang mga bagay sa dagat kahit saan. Nasa tubig din silang 5. Gayunpaman, ang kakaiba ay bukod sa resistensya at paglutang ng nasa tubig, hindi rin napigilan ang kanilang paghinga. Kahit na nagsasalita sila, walang tubig na dumadaloy sa kanilang mga bibig. Noong una, natural lang na magsalita si Morris dahil gusto niyang yakapin ang binti ni Terence, ngunit napagtanto niya lamang ang kakaibang pangyayari pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung ito ang palasyo ng hari ng ahas sa dagat, pero dapat ay nasa siyam na palapag na malakristal na pagoda iyon. Tumingin si Terence sa paligid at mahinang sinabi, kahit nasa tubig tayo, hindi nito naaapektuhan ang ating pananalita, at normal naman ang ating pandinig at paningin. Ibig sabihin, may kakaiba rito. Tungkol naman sa iba, dapat sana ay pinaghiwalay na sila. Sa tingin ko ay halos kapareho lang natin sila, mga 5 tao sa isang grupo. Dapat ay nasa katulad din ng sitwasyon ng mga taong nasa harap natin. Tumigil si Terence at pinalawak ang kanyang kakayahang makaramdam ng espiritu sa abot ng kanyang makakaya, ngunit wala siyang nakitang iba. At dito, kahit na magagamit pa rin niya ang kanyang banal na pandama, limitado ang saklaw ng kanyang pagtuklas. Maaari lamang itong umabot sa isang tuwid na linya na halos 2,000 metro. Medyo malaki naman talaga ang sakop, pero kumpara sa normal na kalagayan ni Terence, mas mabuti na ito kaysa wala. Kung ganoon, hindi sila dapat nasa panganib sa ngayon. Ginoong Ford, ano ang susunod nating gagawin? Maghahanap ka muna ba ng makakasama? Nalilito si Morris. Bagamat siya ang pinuno ng Knight Association, hindi pa siya nakapunta sa ganito kadelikadong lugar para galugarin. Maganda ang plano ni Morris. Nakipag-ugnayan pa nga siya sa ilang iba pang mga regimentong knight, naghahandang magsanib puwersa pagkatapos pumasok. Sa huli, maging ang kanyang mga nasasakupan ay nagkalat, hindi pa kasama ang iba. Hindi ganoon kadaling makahanap ng isang tao. Pero tingnan natin kung may anumang bagay na dapat pagtuunan ng pansin dito. Aniya. Sa kabilang banda, si Terence ay kalmado. Mula sa sekular na mundo hanggang sa isla ng Uring Langit, pagkatapos ay sa sinaunang mundo ng martial arts at mga sub-isla, ano pa ang hindi niya nakita?
Bagamat tila medyo mahiwaga ang kasalukuyang sitwasyon, sa totoo lang, isa lamang itong kakaibang espasyo, walang pinagkaiba sa mga guho na kanilang ginalugad noon. Gaya nga ng kasabihan, dahil nandito na ako, tatanggapin ko na lang. Dahil wala akong direksyon, maglalakad na lang ako. Hindi alintana ni Morris, at magtatanong na sana kung saan sila pupunta nang tumingin si Mike kay Terence na may kakaibang ekspresyon. Ikawalong kapatid, medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Anong kakaiba? Tumaas ang kilay ni Terence. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Parang may kung anong kapangyarihang kumakalat sa katawan ko, gustong lumabas. Itinaas ni Mike ang kanyang mga kamay, at medyo kakaiba ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ganoon din ang ginawa ni Chris. Ako. Ganoon din ang nararamdaman ko. Anong klaseng kapangyarihan ang gustong lumabas? Pagkatapos niyang magsalita, nanginig ang mga kamay ni Mike, at isang maliit na vortex ang biglang lumitaw sa kanyang mga palad. Mabilis itong nabuo at naging dalawang mabilis na umiikot na bola ng tubig. Sumunod si Chris, at nangyari ang katulad na sitwasyon. Gayunpaman, sa kanyang mga palad, mayroong dalawang bola ng kaguluhan. Magkamukha ang dalawa, pero malinaw na nararamdaman ni Terence na magkaiba sila. Kinokontrol ng palad ni Mike ang tubig, pero kinokontrol naman ng palad ni Chris ang hangin. Gayunpaman, lahat sila ay nasa tubig, at ang hangin sa palad ni Chris ay gumalaw sa tubig, kaya medyo nagmukha itong kay Mike. Gayunpaman, kung sila ay nasa lupa, makikita ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Anong klaseng mahika ito? Tumingin si Serena kina Mike at Lin Sanjo nang may kuryosidad at inggit sa mukha. Sabik din niyang iniunat ang kanyang palad, gustong gumawa ng katulad nito. Bakit hindi ko magawa? Paano ninyo nagawa iyon? Hindi ko rin alam. Natural lang sa pakiramdam na makontrol ang agos ng tubig. Hindi ito mahika, kundi isang uri ng superpower, hindi ba? Labis na nagulat si Mike. Mataas ang pagkilala ng mga kanluranin sa mga superpower. Ang mga pelikula at comics na puno ng kabayanihan ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Kaya nang malaman ni Mike na hindi maipaliwanag na nakuha niya ang kapangyarihang kontrolin ang tubig, hindi maipaliwanag ang kanyang pananabik. Ganito rin ang nangyari kay Chris. Nakuha niya ang kapangyarihan ng hangin na hindi halata sa tubig. Kapag nasa lupa siya, malawakan itong ginagamit. Isa nga itong superpower, pero paano ninyo bigla itong nakuha? Tumanggaw si Terence, nagulat. Nang gamitin ng dalawang taong ito ang kanilang mga kakayahan, walang pagbabago bago ng tunay na chi sa kanilang mga katawan, kaya tiyak na hindi ito ang puwersang espiritual ng hangin at puwersang espiritual ng tubig na nagmula sa tunay na chi, maaari kayang pareho kayong pinapaboren ng hari ng ahas sa dagat, kaya nang dumating kayo sa palasyo, nagising ang inyong mga kapangyarihan. Ganito siguro. Matalino talaga si Mr. Ford, tama ka. Pumalakpak si Morris, ang mukha ay puno ng pananabik. Sa amin, sina Mike at Chris lamang ang pinili ng maalamat na hari ng ahas sa dagat. Kaya nila ginaisang ang kanilang mga kapangyarihan. Pero kaming tatlo ay hindi nagbago. Hindi ito nagkataon lang. Ibig bang sabihin yan ay maaaring nagkaroon din ng katulad ng mga superpower ang mga mamamayan ng ibang bayan ng Kerlon. Pinaalis ni Chris ang kapangyarihang nasa kamay niya at nag-isip, ilang tao kaya ang pumasok. Nagising ba silang lahat sa kanilang mga kapangyarihan? Anong klaseng kapangyarihan ang nagising niya? 7,522. Nang marinig ito, bahagyang naging pangit ang ekspresyon ng mukha ni Morris. Hindi kalakihan ang populasyon ni Kerlon, at hindi lahat ay handang sumugal para makapasok sa palasyo ng hari ng ahas sa dagat. Gayunpaman, mula sa impormasyong nakalap ng iba't ibang puwersa, dapat ay mahigit 100 mamamayan ng Kerlon ang sangkot. Kung ang mga taong ito ay dadaan lahat sa kanal at papasok sa espasyong ito, hindi ba't may halos 200 pang espers? Kahit hindi nasulit banggitin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang kapangyarihan ng isang esper ay sapat na upang saktan ang karamihan sa mga miyembro ng Knight Association. Sa madaling salita, ang mga kakompetensya ni Ying Ying sa pagkakataong ito ay biglang dumami ng halos 200 espers, at sila ang mga espers na paborito ng hari ng ahas sa dagat.
Sa madaling salita, ito ang kanilang home ground. Medyo hindi maaasahan ang bagay na ito. Hindi inalintanan ni Serena ang pag-aalala ni Morris. Naiinggit pa rin siyang hinawakan ang kamay ni Chris at sinabing, Ate Chris, tanging ang mga paborito ng hari ng ahas sa dagat na katulad mo ang makakakuha ng mga superpower. Gusto ko rin ng mga superpower, may paraan ba? Hindi ko alam. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako may mga superpower. Baka nagkataon lang, walang magawang tawa ni Chris. Baka magkaroon ka ng superpower sa lalong madaling panahon. Mukhang may katuturan naman. Hahaha. Inaabangan ko talaga to. Nag-isip sandali si Serena at biglang natuwa. Ate Chris, anong klaseng kapangyarihan sa tingin mo ang magkakaroon ako? Mas maganda sana kung malamig yan, napaka-ordinaryo lang ng apoy, at mas maganda sana kung kasing bilis ng kislap. Whoosh! 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 Kumaibot ang mga labi ni Terence, napakabata, isang batang labis na nalasan ng mga kwento ng superhero. Kahit ano paman, sina Mike at Chris ay nagkaroon ng mga superpower at pinahusay ang combat power ng team. Mabuti na lang. Habang nag-uusap silang lima, sa palarang pumili sila ng direksyon papasok at naghanap ng mga lugar na madadaanan nila para tingnan kung may anumang magagandang bagay na dapat kolektahin. Hindi pa siya nakakalayo nang may natano siyang 12 tao sa kanyang hanay. Para maging eksakto, mahigit 12 tao ang nasa isang magulong labanan. Karamihan sa kanila ay mga normal na knight at ilan lamang sa kanila ang may iba't ibang superpower tulad ni Mike at Chris. Apoy, kidlat, hangin, at tubig. Nagsanib ang liwanag at anino. Bagamat nasa tubig sila, hindi nito naapektuhan ang paggamit ng mga kapangyarihang ito. Sa isang kisap mata, 2 tao na ang nabuwal sa magulong labanan. Parang may gumagalaw dyan. Walang banal na sentido si Morris, ngunit ramdam pa rin niya ang ilang pabago bagong panahon ng labanan. May lumalaban ba? Tingnan natin. Sabik na sabik si Mike na subukan. Siya ay orihinal na isang baguhang knight na may ranggong lupa at ngayon ay mayroon na siyang kakayahang kontrolin ang tubig. Gusto niyang makahanap ng pagkakataon upang masubukan ang kanyang mga kasanayan. Ikawalong kapatid, maaaring naroon ang ating mga tauhan. Kailangan nating magmadali. Siyempre, alam ni Terence na walang miyembro ng Knight Association sa karamihan pero hindi niya kailangang sabihin iyon ng malakas. Mag-ingat kayong lahat. Baka hindi ko maaligan kayong lahat. Si Mike ang pangunahing target, at kayang tulungan ni Terence ang iba kung kailan niya gusto, pero kapag hindi, sarili nila lang ang maaasahan nila. Sumang-ayon sina Morris at ang iba pa at nagsimulang bumilis patungo sa direksyon ng magulong labanan. Agad na ginamit ni Mike ang kanyang bagong gising na kapangyarihan upang kontrolin ang daloy ng tubig upang matulungan ang lahat na makausad. Ang kanilang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa lupa. Wala pang 1 minuto, natano na nina Terence at ng iba pa ang labanan mula sa malayo. Dati, mahigit 12 tao ang nasa isang magulong labanan, ngunit ngayon ay 7 na lang ang natitira. Ang bilis ng kanilang pagkamatay ay napakabilis. 2 sa mga nabubuhay na tao ay mula sa mga Gaia Knights. Nakilala ni Morris ang 2 sa kanila mula sa malayo at agad na medyo nabalisa. Ito ang grupo ng mga knight na dati kong kinontak at napagkasundo ang makatrabaho. Mr. Ford, sana'y mag-isip ka ng paraan para mailigtas sila. Ang 3 taong lumalaban sa mga kabalyero ay pawang mga mamamayan ng Kerlon. Paano nangyari ito? Balisa na balisa rin si Chris, may hindi ba pagkakaintindihan? Kailangan ko muna silang patigilan. Malinaw na nahahati ang 7 kataong grupo sa labanan. 3 taga-bayan ng Kerlon ang nagkaroon ng mga superpower, kaya sila ay isang grupo. Tungkol naman sa 4 na iba pa, 2 sa kanila ay miyembro ng Gaia Knights na nakausap ni Morris. Hindi pa alam ang pagkakakilanlan ng 2 pa, ngunit malamang na mga knight sila mula sa parehong knight. Nagtulungan ang 4 na kabalyerong ito, ngunit hindi pa rin nila mapigilan ang mga atake ng 3 espers dahil delikado na ang sitwasyon. Sa totoo lang, wala talagang pakialam si Terence sa buhay ng mga taong ito. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Morris, kinailangan niya itong bigyan ng kaunting mukha.
Tutal, si Morris naman ay palaging magalang kay Terence. Paghihiwalayin ko muna sila. Pwede niyo akong habulin. Sabi ni Terence habang sumusugod, ang bilis niya ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Malabo na ang kanilang paningin, at nasa kalagitnaan na ng kanilang paglalakbay si Terence. Si Chris, na malapit nang gamitin ang kanyang kakayahang bumilis, ay napatalon, hindi niya inaasahan na makakagalaw ng ganito kabilis si Terence sa ganitong kapaligiran. Tumigil ka! Sigaw ni Terence bago pa man siya dumating. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng dalawang panig sa labanan at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Hindi lang iyon, pinalawak pa ng tatlo mula sa Kerlon ang kanilang saklaw ng pag-atake nang makita nilang sumusugod si Terence sa kanila, sinusubukang takpan din si Terence. Umukit ang mga labi ni Terence ng isang malamig na ngiti. Hindi mo talaga alam ang kamatayan. Sa simula, para sa kapakanan ni Chris, gusto niya sanang paghiwalayin silang dalawa at tanungin sila tungkol sa sanhi at bunga bago magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa kasamaang palad, ang tatlong lalaking ito na nagkaroon ng mga superpower ay masyadong arrogant at hindi man lang matukoy kung sino ang maaari nilang saktan. Masasabing hinahanap-hanap lang nila ang kamatayan. Isa sa mga espers ang nakakuha ng kapangyarihan ng kidlat, at ang mga arko ng kidlat ay malayang pinakawalan, na siyang naging pangunahing puwersa upang supulan ang apat na kabalyero sa tubig. Pagdating ni Terence, ang unang bagay na natanggap niya ay isang arko ng kidlat. Ha! Kaya mo bang kontrolin ang kidlat? Ipinagmamalaki niya talaga ang kakayahan niya sa harap ng isang eksperto. Tumawa ng may paghamak si Terence at hinawakan ang arko ng kidlat gamit ang kanyang kamay. Napahawak ito sa kanyang palad ng walang anumang pagtutol. Sa pamamagitan ng marahang pagpisil ng kanyang mga daliri, ang mga kidlat ay nabasag at naglaho, hindi man lang naapektuhan si Terence. Walang galang ang hindi gumanti ng pabor. Bibigyan din kita ng kidlat. Kumalat ang chi ni Terence at mabilis na bumuo ng arko ng kidlat na may pinakamababang lakas, inihagis ito sa kidlat na si Esper. Sa huli, hindi man lang nagkaroon ng oras ang lalaking ito para mag-react. Sa isang iglap, ang mga taga-bayan na ito nakakagising lang ng kanyang kapangyarihang kidlat ay tinamaan ng isang malakas na arko ng kidlat na hindi niya maintindihan. Hindi lang iyon, matapos magdulot ng kaguluhan ang mga arko ng kidlat sa kanyang katawan, tumalon at kumurap ang mga ito habang binabaril ang dalawa pang residente ng Kerlon. 7,523. Isa sa kanila ay may lakas ng apoy at ang isa naman ay may lakas ng hangin. Dumarami ang kanilang lakas kapag nagtutulungan sila, kaya medyo mayabang sila at ayaw nilang mahuli ng salakayin nila si Terence. Ngayon, natural lang na sila ang magdusa sa paghihiganti ni Terence. Kahit sinubukan silang kontrolin ni Terence, isang arko ng kidlat pa rin ang madaling nakapatay sa tatlo sa kanila, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Hindi nabanta ang apat na kabalyero, at dapat sana silang huminto at magpasalamat kay Terence, ngunit hindi man lang sila nagsalita bago tumaob ang bangka ng pagkakaibigan, at nagsimula silang mag-atake sa isa't isa. Malinaw na magkakaibigan sila kanina lang, pero sa sumunod na segundo, naging masungit sila at walang awang nagsaksakan. Kahit si Terence ay hindi inaasahan na mangyayari ito. Sa isang kisap mata, sabay silang namatay. Isa sa kanila ay nasugatan na, kaya bahagyang bumagal ang kanyang bilis ng pag-atake at siya ang unang napatay ng kanyang kalaban. Isa na lang ang natira sa apat na nakaligtas. Anong problema mo? Bakit sila nagpapatayan? Kumunat ang noo ni Terence, huwag mo na akong isipin pang saktan ulit. Mas malala pa ang mamamatay ka. Ang huling natira ay isang miyembro ng Gaia Knights. Nahulog ang kanyang espada mula sa kanyang kamay at napaupo siya sa lupa ng walang lakas, mukhang medyo naliligaw. Bumilis ang paghabol ni Morris at ng tatlo pa, at lihim silang nagulat nang makita ang eksenang ito. Si Chris naman ay tumitig ng masama kay Terence. Bakit mo sila pinatay? Kaya niya sanang pigilan sila. Sa huli, namatay silang lahat. Sinalakay nila ako, kaya syempre gagantay ako. Kailangan ko bang tumigil at hayaan silang patayin ako? Sumulyap si Terence sa kanya at nagbabala, sino mang galit sa akin at gustong pumatay sa akin, tiyak na ituturing ko silang kaaway at papatayin ko sila ng walang awa.
Kung mayroon kang anumang opinyon, dapat mong ingatan ang mga ito sa iyong puso. Galit na galit si Chris. Gusto niyang turuan ng leksyon si Terence, pero alam niyang wala siyang laban dito. At kung gagawin niya iyon, makikilala siya ni Terence bilang isang kaaway, at papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan, tama ba? Sa pag-iisip nito, nalunok na lamang ni Chris ang galit nito at pansamantalang umatras sa isang tabi. Walang pakialam si Morris sa alitan ni Terence at Chris, bagkus ay nagmadali siyang lumapit sa isa pang nakaligtas, Rudy. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Nangyari? Bakit ka ganyan? Baliw. Lahat ay baliw. Medyo hindi nakapokus ang mga mata ni Rudy. Matapos siyang alugin ni Morris ng ilang beses, medyo naging malinaw ang kanyang isipan. Ang lugar na ito ay maaaring magbigay sa mga tao ng mga superpower, at ang pagpatay sa mga tao ay may mataas na posibilidad na makakuha ng mga superpower. Sa puntong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rudy. Bigla niyang hinawakan ang mahabang espada sa tabi ng kanyang kamay at itinutok ito kay Morris. Mabuti na lang at mas malakas ang lakas ni Morris kaysa kay Rudy S. Hinarang niya gamit ang kanyang braso at umiwas para makaiwas, kaya hindi siya nasugatan. Rudy, anong ginagawa mo? Baliw ka rin ba? Tama. Baliw na ako. Gusto mo ba akong patayin at kunin ang kapangyarihan mo? Ginamit ni Rudy ang kanyang mga kamay at paa para mabilis na gumapang pabalik, itinaas ang kanyang espada at itinutok ito kina Terence at sa iba pa. Gusto niyo akong patayin, di ba? Sinasabi ko na sa inyo. Huwag niyo nang isipin yan. Rudy, kumalma ka. Wala kaming masamang intensyon sa iyo. Ang mga tao namin ang nagligtas sa iyo ngayon lang. Anong nangyayari? Pinigilan ni Morris ang galit sa kanyang puso at sinubukang hikayatin si Rudy, wala kaming alam tungkol sa sitwasyon. Pwede bang tumahimik ka na lang? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Medyo baliw ang ekspresyon ni Rudy, pero medyo nakahinga siya ng maluwag nang walang ginawa si Terence at ang iba pa. Sinasabi mo ba na ang pagpatay ng mga tao ay magbibigay sa iyo ng mga superpower? Anong klaseng kapangyarihan ang nakuha mo? Sumulyap si Terence sa bangkay na nakahiga sa lupa at walang pakialam na nagtanong, matapos kayong magpatayan, sa palagay ko ay wala ni isa sa inyo ang talagang makapangyarihan o nakagamit ng anumang kamangha-manghang kakayahan. Natahimik si Rudy, nakatingin kay Terence nang may takot sa mga mata. Malamang naalala niya ang brutal na pagganap ni Terence ngayon lang. Sila. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan bago mo sila pinatay. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sa wakas ay ibinuka ni Rudy ang kanyang bibig at sinabing, sa totoo lang, ang 3 taong pinatay mo ay mayroong kahit 3 superpower. Kung ginamit nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, maaaring hindi mo sila mapatay ng ganoon kadali. Sino ang nagsabing makakakuha ng kapangyarihan ng isang tao sa pamamagitan ng pagpatay? At sino ang unang nagsimulang pumatay? Patuloy na nagtanong si Terence, hindi gaanong inisip ang lakas ng pagsabog ng 3 kapangyarihan. Isang taga-Kerlon ang unang bumanggit nito, at siya ang unang taong pinatay niya. Malalim ang takot ni Rudy kay Terence, at hindi siya nang ahas na sumuway, nang una kaming pumasok, naghiwa-hiwalay kami. Tulad ninyo, bumuo kami ng isang maliit na pangkat na binubuo ng 5. Kalaunan, nakipagkita ang aming koponan sa 2 pang koponan. Bagamat hindi kami galing sa iisang Night Order, hindi namin binunot ang aming mga espada laban sa isa't isa. Sa halip, pansamantala naming pinag-usapan ang pagtutulungan at paghahanap ng aming sariling mga tao bago namin pag-usapan ang iba pang mga bagay. Hindi ko inaasahan na biglang sisigaw ang katutubo na makakakuha siya ng mas maraming superpower. Pagkatapos, pinatay niya ang mga tao sa paligid niya at agad na napatay ng walang babala ang kanyang kalaban. Ang namatay ay miyembro ng Gaia Knights. Siyempre, hindi natin ito maaaring pabayaan na lang. Pero bago pa tayo makagawa ng kahit ano, ginamit na ng ibang mga taga-bayan ang kanilang mga kapangyarihan para salakayin ang lahat ng hindi taga-bayan.
Ang lalaking pumatay sa una ay talagang gumamit ng pangalawang kapangyarihan. Sinabi ni Ludi ang lahat ng ito sa isang hininga, at ang kanyang mukha ay napuno na ng takot. Halatang-halata na ang pag-alala sa eksena noong mga oras na iyon ay naging dahilan upang siya ay mataranta. Matapos nating mapatunayan na ang pagpatay sa mga tao ay maaaring magbigay sa atin ng mga superpower, hindi lamang ang mga taong bayan ang nabaliw, kundi tayo, na dapat sana'y nagkakaisa, ay nagsimulang mag-isip din. Dahil hindi tayo miyembro ng iisang Night Order, may biglang naglunsad ng palihim na pag-atake habang nasa labanan. Natigilan si Terence, hinihingi ito ng mga lalaking ito. Kung makikipagtulungan sila ng taos puso at maaalagaan ang mga Esper sa Kerlon ng may kalamangan sa bilang, magiging ibang-iba ang magiging takbo ng mga pangyayari sa hinaharap. Tutal, sa tatlong koponan, si Kerlon ang may pinakakaunting bilang ng mga tao. Kahit na mayroon silang mga superpower, wala silang kapantay ang mas makapangyarihang mga knight. Gayunpaman, ang mga hanggal na kabalyerong ito ay may sakam na pag-iisip sa kanilang mga puso at sinaksak pa nila ang kanilang mga kasama sa likod noong panahon ng labanan. Sa ganitong paraan, hindi lamang kinailangang harapin ng lahat ang kalaban, kundi kinailangan din nilang magbantay laban sa kanilang mga kasama, kaya natural na lubhang nabawasan ang kanilang bisa sa pakikipaglaban. Mayroon bang mga taga-Kerlon sa inyo? Bilasan ninyo at patayin sila. Natapos ang mahaba at mahahabang talumpati ni Ludi. Bigla niyang binago ang usapan, at ang mga mata niya ay parang matatalim na patalim na dumapo kay Chris. 7,524. Matapos manatili sa Kerlon ng maraming araw, natural na alam na ni Ludi kung sino ang mga katutubo at kung sino ang mga manlalakbay. Namutla ang mukha ni Chris. Natarante siya at hindi alam ang sasabihin. Kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, mabilis itong mag-uugat at sisibol anuman ang gawin. Kahit hindi kasama si Terence sa listahan, sina Morris at Mike, na may mga superpower din, ay sapat na para mapabagsak siya. Patayin ninyo siya agad. Ang mga taga-Kerlon ay pawang mga baliw. Sinasabi nilang mga inapo sila ng hari ng ahas sa dagat, at mga taong pinapabore ng hari ng ahas sa dagat. Gusto nilang patayin kaming lahat ng mga tagalabas. Patuloy na hinikayat ni Ludi si Chris na pumatay, at ang kanyang emosyon ay lalong nag-alab. Pangulong Morris, hayaan mo siyang kumalma. Kumunat ang noo ni Terence habang walang pakialam na nagsasalita kay Morris. Humarap siya kay Chris, huwag kang mag-alala, hanggat itinuturing mo pa ring miyembro ng aming koponan, wala kaming gagawin sa iyo. At kung maglalakas loob kang hawakan kami, hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan. Namutla ang magandang mukha ni Chris, at mabilis siyang tumango para ay pakitang naiintindihan niya. Ano ang mga bunga ng pakikipag-ugnayan kay Terence? Ang mga bangkay ng tatlong katutubong Kerlon ay isang magandang paliwanag para sa lahat. Masunurin na inalo ni Morris si Ludi. Nagkatinginan sina Mike at Serena at nakaramdam ng halos ginhawa. Sa totoo lang, malaki ang naging epekto sa kanila ng mga sinabi ni Ludi. Sa isang iglap, naramdaman pa nila na lahat sila ay nasa panganib. Para bang anumang oras ay maglulunsad ng palihim na pag-atake ang taong nasa tabi niya. Mabuti na lang at naroon si Terence para suportahan sila. Madali niyang inalo si Chris, at naging panatag sina Mike at Serena. Ha! Ikawalong kapatid, tingnan mo, bakit natutunaw ang mga bangkay. Nakahinga ng maluwag si Mike nang aksidente niyang makita ang mga pagbabago sa katawan sa di kalayuan. Bigla siyang nagulat at muling kinabahan. Nagulat ang iba kay Mike at tumingin sa direksyon ng bangkay. Namutla ang kanilang mga mukha at hindi namamalayang napaatras sila ng ilang hakbang. Ang kakaibang sitwasyong iyon ay lampas sa kanilang kayang tiisin. Ang hindi kilalang panganib ay palaging ang pinaka-nakakatakot. Walang nakakaalam kung ang nangyari sa bangkay ay mangyayari rin sa isang buhay na tao. Walang makakatiis na makita ang mga bangkay na unti-unting natutunaw. Nagulat din si Terence noong una, pero matapos niyang suriin gamit ang kanyang spirit sense, natuklasan niya ang sikreto. Lumabas na maraming maliliit na nilalang ang lumalamon sa mga bangkay. Dahil napakaliit ng mga microorganismo para makita ng mata, para silang unti-unting nawawala sa paningin ng iba.
Isa itong kakaiba at hindi mahuhulaan na tanawin. Mas marami pang maliliit na nilalang ang nagkukumpulan sa lugar na ito, at masasabi ni Terence gamit ang kanyang espiritu na ang kanilang pakay ay ang mga taong kakakamatay lang. Sa isang kisap mata, ang mga bangkay ay nilamon at tuluyang naglaho. Ang siksikang maliliit na nilalang ay mabilis na naglakbay sa ibang lugar, hindi inaatake ang mga buhay. Nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi niya alam kung ano ang mga ito, pero ayos lang basta't hindi nakakapinsala. Pangulong Morris, Ginoong Ford, maaari po ba muna tayong umalis dito? Namutla ang mukha ni Chris habang pinapanood ang pagkawala ng bangkay. Para bang may isang di nakikitang halimaw na nagtatago sa tabi niya, nakatitig sa kanya. Labis ang kanyang pagkagulat. Namanhid ang anit ni Morris habang maingat na lumilingon sa paligid. Bangulong siya kay Terence, Mr. Ford, aalis na ba tayo? Hanapin muna natin ang iba. Para sa operasyong ito, halos lahat ng piling Knights of the Sword of Sanctions ay dumating, kaya nag-aalala si Morris na makakaranas din sila ng gulo. Diyos na lang ang nakakaalam kung papatayin sila ng mga baliw na iyon. Ang antas ng panganib sa lugar na ito ay malinaw na lumampas sa kanyang inaasahan. Kung alam lang niya na magiging ganito kadelikado, hindi na sana siya pumunta. Gayunpaman, walang silbi na isipin ito ngayon. Ang tanging naiisip niya ay paraan para tipunin ang sarili niyang mga tao. Huwag kang mag-alala, ang pagkawala ng mga bangkay ay maaaring isang kakaibang pangyayari sa lugar na ito. Hindi ito dapat makaapekto sa mga buhay. Hindi na masyadong nagpaliwanag si Terence, kundi inalo lang sila. Naging maayos naman ang ekspresyon ni Morris matapos marinig ito. Mabilis niyang tinawag ang iba, kasama na si Ludi, na umalis agad. Muling kumalma ang ekspresyon ni Ludi. Hawak niya ang espada at nakayukong naglakad patungo kay Morris. Mukha siyang normal sa mga sandaling iyon, pero nang makalapit siya kay Chris, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at hinugot ang kanyang espada. Agad na namula ang kanyang mukha at naging napakabangis. Mapunta kayo sa impyerno. Mga demonyo kayo. Kasabay ng isang malakas na sigaw, parang kidlat na sinaksak ng mahabang espada ni Ludi si Chris. Kahit na ang hindi mapakali na si Chris ay nagbabantay kay Ludi, kulang pa rin siya sa karanasan sa pakikipaglaban. Sa sandali ng buhay at kamatayan, nakatayo pa rin siya roon na nakanganga. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Kahit na nakakuha siya ng superpower, wala pa rin siyang malay para gamitin ito. Ludi. Nagulat si Morris at hindi namamalayang gusto niya siyang pigilan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na saisubog si Rudy ng may kahangahangang bilis sa pakikipaglaban. Itinaas pa lamang ni Morris ang kanyang kamay nang tumusok na ang dulo ng mahabang espada ni Rudy sa dibdib ni Chris. Malamig na napangiti si Terence nang makita niyang papatayin na ni Rudy si Chris. Casual siyang nagpadala ng arko ng kidlat at agad na napatay si Rudy. Sa wakas ay huminto ang mahabang espada sa harap ni Chris, ngunit hindi na ito maaaring tumama pa. Natigilan ang lahat at hindi nakapag-react agad habang nakatingin kay Terence at sa patay na si Ludi. Sa wakas, si Chris ang unang bumalik sa kanyang katinoan at yumuko kay Terence bilang pasasalamat. Salamat, Mr. Ford, sa pagliligtas sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. Walang anuman. Kasama ka na ngayon ng aming koponan. Hanggat hindi mo sila pinagtataksilan, may obligasyon akong protektahan ka. Kung maglalakas loob siyang atakihin ka, para na rin akong pinupukaw nito. Karapat-dapat siyang mamatay. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay. Nagkaroon ng ilang problema ang kalagayan ng pag-iisip ni Ludi dati, at ang pag-iwan sa kanya na buhay ay isa ring hindi matatag na salik. Mas mabuting patayin na lang siya ng direkta para maiwasan ang mas maraming gulo sa hinaharap. Ikawalong kapatid, nakakuha ka rin ng superpower. Biglang gumanti si Mike at sumigaw, gumamit ka lang ng kidlat para patayin ang tatlong tagabayan ng Kerlon. Masyado akong nabigla para mag-react ng oras na iyon, pero pagkatapos kong pag-isipang mabuti. Pagkatapos sabihin iyon ni Mike, sa wakas ay napagtanto ng iilan sa kanila na nasa estado pa rin ng pagkabalisa ang katotohanan ito. Hindi niya talaga pinansin ang nakaraan. Mr. Ford, ang galing naman nito. Kaya isa ka rin sa mga paborito ng hari ng ahas sa dagat.
Mabilis na binati ni Morris si Terence, ang mga mata ay puno ng inggit. Tungkol naman sa patay na si Ludi, wala siyang pakialam dito. Hindi. Sa simula pa lang ay may kakayahan akong kontrolin ang kidlat. Walang pakialam sa akin ang hari ng ahas sa dagat. Umiling si Terence. Paano maihahambing ang hari ng ahas sa dagat sa sekular na mundo sa sinaunang Electric Isle? 7,525. Kahit kaya niya, ayaw ni Terence na mangyari iyon. Ganito pala. Ginoong Ford, isa ka talagang taong may malalim na sikreto. Walang hinala si Morris. Bahagya siyang bumantong hininga at saka tumigil sa pagsasalita. Iyon ay dahil ang katawan ni Ludi ay mabilis ding naglaho ng walang anumang babala. Mabuti na lang at nakita na ng ilan sa kanila ang eksenang ito dati, kaya hindi sila masyadong nataranta. Malinaw na nakita ng pandaman ni Terence ang lahat, ang maliliit na nilalang ay nagtipon kasabay ng pagkamatay ni Ludi, mabilis na nilamon ang katawan, ni walang iniwang buto. Gaya ng inaasahan, ang mundo ay puno ng mga kababalaghan. Inisip niya kung ano ang mga bagay na ito. Nang wala si Ludi, bumalik sila sa kanilang orihinal na 5 kataong koponan. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang lumitaw sa di kalayuan ang 2 higanteng kabayong dagat. Sa likod ng mga kabayong dagat, may isang lalaking nakasakay sa bawat isa sa kanila. Sa itsura nito, parang tinuturing nilang mga kabayo ang 2 kabayong dagat. Ang bilis ng kabayong dagat ay itinulak sa limitasyon nito sa kapaligirang ito, at itinagal lamang ng 12 segundo bago lumitaw ang 2 sa harap ni Terence at ng iba pa. Chris, nagkaroon ka ba ng superpower? Pareho silang natuwa nang makita si Chris, ngunit medyo mahirap basahin ang kanilang mga titig kay Terence at sa iba pa. Brosnan, Fernandez. Nagulat at natuwa si Chris nang makita ang 2. Masaya siya na nakilala niya ang 2 mamamayan ng Kerlon, ngunit nagulat siya sa kanilang ugali. Sa paraan ng pagtingin nila sa grupo ni Terence, malinaw na wala silang mabuting intensyon. Malamang ay iniisip nila kung paano gagawa ng hakbang laban sa grupo ni Terence. Halika rito, ipapakilala kita sa ilang kaibigan. Balisa si Chris. Dali-dali niyang tinawag ang 2, natatakot na baka hindi nila matulungan ang kanilang mga sarili. Hindi mahalaga kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon sila, dahil sa puso niya, si Terence ay kasing kahulugan na ng kawalan ng kayang matalo. Kahit ano pa ang kaya ni na Bruce at Bruce, hindi nila kayang galawin si Terence. Hahaha. Chris, maaaring hindi mo alam ito, pero ang mga tubig na ito ay paraiso para sa aming mga taga-bayan ng Kerlon. Dito, maaari kong pakitunguhan ang iba ayon sa gusto ko, at pagkatapos ay gamitin ang kanilang buhay kapalit ng gantimpala ng Panginoong Haring Kraken. Tumawa ng malakas si Bruce at itinuro si Terence at ang iba pa. Hindi karapat-dapat maging kaibigan natin ang mga taong ito. Maituturing lamang silang biktima. Tumigil ka na nga. Patayin mo muna sila at magtira ka ng isa para kay Chris para mag-practice. Tumawa rin si Fernandez. Pinilit niya ang kanyang kabayong dagat at sumugod kina Terence at Morris. Isang bolang apoy ang sumabog sa tubig bago pa man niya sila marating, hindi naapektuhan ng tubig. Binalot nito silang 4 na parang isang kalasag. Sa gitna ng apoy, maraming nakatagong yelo. Hindi makikita ni Terence ang mga ito gamit ang kanyang mga mata kung hindi sapat ang lakas ng kanyang espiritu. Malinaw na gumamit si Fernandez ng 2 superpower, ang yelo at apoy, na magkasalungat. Huwag! Si Fernandez yan. Tumigil ka. Sa sobrang kaba ni Chris, sumigaw siya ng buong lakas para pigilan siya. Dahil sa sobrang lakas na ginamit niya, nabasag ang mahina niyang boses. Tawa pa rin ng tawa sina Brosnan at Fernandez, iniisip na sinusubukan ni Chris na magmakaawa para kay Terence at sa iba pa. Pero sa totoo lang, si Chris ay lubos na nag-aalala para sa kanila. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kung matamaan nila si Terence? Ang mga nagangang kamatayan ay naging abo. Chris, huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong makapatay ng tao at makuha ang bagong kakayahang ibinigay sa iyo ng hari ng ahas sa dagat, mai-inlove ka sa kilig ng pagpatay. Medyo nahuhuli si Bruce, pero gusto pa rin niyang kausapin si Chris. Ngumiti ng malamig si Terence.
Akala ba ng dalawang ito ay kaya nilang gawin ang anumang gusto nila sa espesyal na espasyong ito dahil lang sa mayroon silang higit sa isang kapangyarihan? Ang galing naman. Biro naman. Nagiging mayabang ka na dahil lang sa nakapatay ka ng ilang baguhan at mahihinang manok. Isang arko ng kidlat ang humampas sa apoy at mga yelo na parang matalas na espada, at sinaksak nito si Fernandez. Agad na namutla ang mukha ni Chris. Kapag nakita nila ang eksenang ito, natural lang na maiisip nila ang eksenang nakita nila at hihikayatin si Ford 08 na kumilos. Walang nakaligtas sa mga kidlat. Nabigla rin si Fernandez. Nang matuklasan niyang hindi kayang labanan ng apoy at mga yelo ang arko ng kidlat, hindi niya namamalayang gumawa siya ng mga hakbang para maiwasan ito. Karaniwan, kahit handa si Fernandez, hindi niya maiiwasan ang lightning arc attack ni Terence dahil hindi man sila magkapantay. Mabuti na lang at sinuwerte si Fernandez ngayon. Bagamat hindi nahadlangan ng apoy at mga yelo ang arko ng kidlat, sandali pa rin itong naantala. Habang likas na umiiwas si Fernandez, hinaila rin niya ang kabayong dagat sa ilalim niya kaya't tuluyang naharang ng malaking kabayong dagat ang kanyang katawan. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang buong lakas, kaya tinamaan ng kidlat ang ulo ng kabayong dagat at lumaganap sa buong katawan nito. Sa isang iglap, ang katawan ng kabayong dagat ay nababalutan ng maliliit na arko ng kidlat. Natakot ng husto si Fernandez. Hindi niya namamalayang nakabuo siya ng patong ng hamog na nagyelo sa harap ng kanyang katawan at agad na lumayo sa kabayong dagat. Medyo nagulat si Terence. Ang mga tao ng Kerlon ay pawang mga normal na tao bago pa man nila makuha ang kanilang mga kapangyarihan, kaya hindi pa ganoon kalakas ang kanilang mga katawan kahit na nakuha na nila ang mga ito. Pero itong si Fernandez na nasa harap niya ay isa ring Heaven Rank Master, at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, malinaw na taglay niya ang lakas ng Foundation Stage. Gayunpaman, si Bruce, na kausap ni Chris, ay hindi ganoon kaswert. Akala ng bata ay sapat na si Fernandez para durugin sina Terence at ang iba pa, kaya itinuon niya ang pansin sa pakikipag-usap kay Chris. Ang hindi niya inaasahan ay matapos mapatay ng kidlat ni Terence ang kabayong dagat ni Fernandez, hindi humupa ang kidlat bagkus ay lumingon ito at lumapit sa kanya. Napakabilis nito kaya hindi man lang nakareact si Bruce. Ang maliwanag na arko ng kidlat ay direktang dumapo sa ulo ni Bruce, at isang malakas na kuryente ang agad na dumaloy sa kanyang katawan, na sumire sa lahat ng mga tungkulin at tissue sa kanyang katawan nang walang pigil. Nang mag-react si Brosnan, natapos na rin ang buhay niya. Brosnan. Nakatakas lang si Fernandez mula sa panganib nang makita niya ang kanyang kasama na pinapatay sa isang suntok. Sa sobrang takot niya ay itinaas niya ang kanyang kamay at ilang patong ng depensang parang kristal ng yelo ang lumitaw sa harap niya. Wuwo! Umungol si Fernandez, at mabilis na lumapit kay Fernandez ang higanteng kabayong dagat ni Bruce. Napataas ang kilay ni Terence, nagtataka. May kakayahan pa ba ang lalaking ito na utusan ng mga halimaw sa dagat? Sa paningin ni Terence, hindi mahirap sabihin na ang dalawang higanteng seahorse na ito ang pinakamababang antas ng Sea Beast. Hindi sila malakas, kalahating hakbang pa lang sa foundation. 7,526. Gayunpaman, walang mga halimaw sa dagat sa karagatan ng sekular na mundo. Maaari kayang ang espasyong kinalalagyan nila ay wala na sa sekular na mundo. Ang siyam na palapag na glazed pagoda na ito ay talagang konektado sa ibang eroplano. Hindi niya lang alam kung saang dagat konektado ang lugar na ito at kung gaano kalakas ang pinakamalakas na halimaw sa dagat. Ginoong Ling. Maawa po kayo. Natakot si Chris na patuloy siyang atakihin ni Terence, kaya mabilis siyang namagitan. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence si Chris, ang mukha ay hindi masaya o malungkot. Kung gayon, hindi ko muna papatayin ang lalaking ito. Mr. Ford, kahit inatake ka ni Fernandez, halatang nabulag siya sa mga benepisyong natamo niya. Ha! Pakawalan mo na siya. Magpapatuloy pa sana si Chris sa paghikayat sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganito kalaking impluwensya. Gayunpaman, agad na humarap si Chris kay Fernandez at sinabi, Fernandez, nangako si Mr. Ford na ililigtas ang iyong buhay. Bakit hindi ka pumunta rito at humingi ng tawad kay Mr. Ford at ipahayag ang iyong taos-pusong pasasalamat?
Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong kalabanin si Mr. Ford sa iyong maliit na kapangyarihan? Nang makitang nagtatago pa rin si Fernandez sa likod ng depensang kristal ng yelo, biglang kinabahan si Chris. Mukhang hindi matiig ang tao si Ford 08. Kung hindi sinulit ni Fernandez ang pagkakataong sumuko, huli na ang lahat para umiyak pa siya kung sakaling magbago ang isip niya. Fernandez, ano pa ba ang iniisip mo? Bilasan mo at pumunta ka rito. Pinagmasdan ni Chris ang ekspresyon ni Terence bago ito pinagalitan, huwag mo nang isipin ang lumaban o tumakas. Kung gusto kang patayin ni Mr. Ford, kasing dali lang iyon ng pagpatay sa isang kabayong dagat. Nanatili ang kalmadong ekspresyon ni Terence habang nakatingin kay Fernandez at sa higanting kabayong dagat. Ayaw mag-aksaya ni Terence ng oras sa pakikipag-usap sa gago na ito kung ayaw niya ng pag-amin. Puno ng takot at pag-aalinlangan ang mukha ni Fernandez. Tumingin siya kay Terence at pagkatapos kay Chris, na parang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Maya-maya, sinabi niya, Chris, masisiguro mo ba na hindi niya ako papatayin? Wala siyang gagawin sa akin. Hindi napigilan ni Chris ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Ano ang maipapangako ko? Kung hindi ka pa rin pupunta, siguradong papatayin ka ni Ford 08, gago ka. Hindi na kailangang magsalita pa ni Chris, naiinip na si Terence. Sa tingin mo ba may karapatan ka pa ring makipagtawaran? Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka susuko, mamamatay ka. Dahil doon, itinaas ni Terence ang 3 daliri at binawi ang isa. 3, 2, 1. Nang malapit ng hilahin pabalik ang huling daliri, tuluyang gumuho ang depensa ni Fernandez. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang depensa, itinaas ang kanyang mga kamay, at sumigaw, sumusuko na ako. Huwag mo akong patayin. Sumusuko na ako. Tinakat na ni Terence si Fernandez sa sobrang kaba. Mas lalo lang siyang napanatag dahil sa kristal na harang pero sinasabi ng kanyang katwiran na hindi kayang tiisin ng mga ito ang kidlat. Sa harap ng mga kidlat, tiyak na hindi nila kakayanin ang kahit isang suntok. Tungkol naman sa pagsakay sa kabayong dagat para makatakas. Kung ibang kalaban lang iyon, baka pwede nilang subukan. Tutal, ang bilis ng kabayong dagat ay maipapakita sa pinakamataas nitong antas sa kapaligirang ito. Gayunpaman, hindi man lang niya naisip ang tumakas kay Terence. Gaano man kabilis ang kabayong dagat, mas mabilis pa kaya ito kaysa sa kidlat. Nakahinga ng maluwag si Chris. Hindi gaanong marami ang tao sa Kerlon, at karamihan sa kanila ay magkakilala. Ayaw niyang hayaang mamatay ang mga kakilala niyang ito. Mabuti ang relasyon ni Bruce Fernandez, at ng mga napatay ni Terence noon kay Chris. Mabuti na may isa pa silang nabubuhay. Ginoong Ford, sumuko na si Fernandez. Pakiusap, huwag mo siyang pabayaan. May ngiti sa labi si Chris habang papalapit kay Terence, hayaan mo siyang magbayad sala sa kanyang kasalanan. Naniniwala akong taos-puso niyang paglilingkuran sina Mr. Ford at President Morris. Hindi ba't ganoon ang iniisip mo, Serena? Dahil hindi niya alam ang personalidad ni Terence, nagpa siyang magpatulong kay Serena. Sa mga nakaraang araw, naging malapit na siya kay Serena. Ginoong Ford, kulang ang mga tao natin. Mabuti naman at may isa pang katulong, di ba? Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Serena habang iniisip, wala akong magandang relasyon kay Ford 08. Sa katunayan, bihag din ako ng Meniochis na ito. Gayunpaman, dahil sa nararamdaman ng kanyang matalik na kaibigan, nag-aatubiling lamang siyang magsalita upang tumulong, sa garantiya ni Chris, malamang na walang problema ang taong ito. Isa pa, kahit na magkaroon man siya ng problema, hindi siya makakagawa ng anumang gulo. Kumunat ang noo ni Terence habang ikinakaway ang kamay. Dahil hindi ko siya pinatay, maituturing na nailigtas niya ang buhay niya. Pero kung magiging maayos ba siya o hindi ay depende kung magiging tapat siya o hindi. Maging tapat ka, maging tapat ka. Magiging tapat talaga ako. Dahan-dahang naglalakad si Fernandez papunta sa kanila, at nagsimula siyang tumango na parang manok matapos marinig ang mga salita ni Terence. Kung may kailangan ka, Mr. Ford, gagawin ko ang aking makakaya. Sabihin mo muna sa akin, alam mo ba kung ano ang nangyayari?
Bahagyang itinaas ni Terence ang kanyang baba, sinenyasan si Fernandez na tingnan ang katawan ni Bruce. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa ito nakita o alam. Kung nagsisinungaling ka, hindi nakita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Bahagyang nanginig si Fernandez sa sinabi niya. Mabilis siyang yumuko at ngumiti ng may paghingi ng tawad, hindi ako mangangahas, sasabihin ko talaga sa iyo ang lahat ng alam ko. Habang pinagmamasdan ng mabilis na pagkatunaw ng katawan ni Bruce, dumilim ang mga mata ni Fernandez. Tutal, minsan niya rin itong kasama, at hindi magandang panooring mawala ang katawan ni Bruce. Mr. Ford, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit ang bilis matuno ng katawan dito. Siguro isa itong bitag na inilagay ng hari ng ahas sa dagat. Tingnan mo roon, pati ang katawan ng kabayong dagat ay ganoon din. Hindi lang ito tao. Ang tinutukoy ni Fernandez ay ang kanyang bundok, ang kabayong dagat. Napatay ito ng isa sa mga kidlat ni Terence, at natutunaw na parang si Bruce. Sinabi sa kanya ng pandaman ni Terence na ang maliliit na nilalang ang lumalamon sa mga bangkay, ngunit hindi ito maintindihan ng iba. Akala nila ay kusang nawawala ang mga bangkay. Tinanong ni Terence si Fernandez dahil iniisip niyang kayang kontrolin ni Fernandez ang mga halimaw sa dagat, kaya maaaring alam niya kung ano ang maliliit na nilalang na iyon at kung maituturing ba silang isang uri ng halimaw sa dagat. Pero ngayon tila hindi masyadong sigurado si Fernandez. Sige, mukhang hindi ka rin malanawan. Tumingin sandali si Terence sa mga mata ni Fernand bago tumango. Kung gayon, kalimutan mo na iyon, baguhin natin ang usapan. Palihim na pinunasan ni Fernandez ang kanyang malamig na pawis at bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Nakaka-pressure ang titig ni Terence. Mabuti na lang at hindi niya talaga alam. Kung alam niya lang at sinasadyang itago, baka gumuho na siya sa sobrang pressure. Magsalita ka naman, Ginoong Ling. Mabilis na nakinig si Fernandez. 7,527. Paano mo na-control ang mga halimaw sa dagat? Ang dalawang higanteng kabayong dagat na iyon. Isa rin ba itong kakayahan na nakuha ko? Alam ni Terence na maaaring paamuin ang mga spirit beast ng Skyclass Island, ngunit hindi pa siya nakarinig ng isang sea beast na maaaring kontrolin. Napakamot si Fernandez sa kanyang ulo na parang hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit hindi niya ito tinangkang pabayaan. Matagal siyang nag-isip bago niya sinabing, Mr. Ford. Wala talaga akong masyadong masabi tungkol dito. Kung gusto mo itong tawaging isang mid-grade superpower, hindi ito katulad ng ibang mga superpower. Hindi ito isang superpower, pero ang epekto nito ay katulad ng isa. Kaya rin ni Mr. Ford kontrolin ang kidlat, kaya dapat ay paborito rin siya ng hari ng ahas sa dagat, hindi ba? Kung gayon, dapat ay maramdaman ito ni Mr. Ford. Kapag nakakuha ka ng isang kakayahan, mararamdaman ng iyong katawan na parang mayroon itong karagdagang pag-agos ng kapangyarihan na gusto mong ilabas. Pagkatapos, ang pangkalahatang ideya ng kapangyarihang ito ay natural na lilito sa iyong isipan at gagabay sa iyo upang matagumpay na ma-activate ang kapangyarihan ng isang beses. Gayunpaman, walang masama sa pagkontrol sa mga seahorse hanggang sa makita namin ang mga seahorse at nakita na sila ay napakasutil. Pagkatapos, napagtanto namin na madali namin silang mapapamunuan at makokontrol. Kumurap si Terence, may ganoong bagay ba? Ito ba ay isang biglaang paggising sa sarili niyang kakayahan? O isa ba itong bonus na regalo pagkatapos makakuha ng higit sa isang superpower? Tila hindi nagsisinungaling si Fernandez, at pakiramdam ni Terence ay wala siyang magawa. Para na rin itong hindi nagtatanong. Bukod dito, ano pa ang alam mo? Sabihin mo na lang sa akin. Hindi masyadong inisip ni Terence ang pagkontrol sa mga halimaw sa dagat. Isasasama niya si Fernandez para maipakita nito kung paano kontrolin ang mga halimaw sa dagat sa susunod nilang pagkikita. Napakamot si Fernandez sa ulo, iniisip kung dapat ba niyang sabihin kay Terence ang lahat ng alam niya. Pagkatapos ay sinalubong niya ang malamig na mga mata ni Terence. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon pang magsinungaling. Ito ang mga salita ni Terence, at umalangaw-ngaw ang mga ito sa tainga ni Fernandez, na nagpayanig sa kanya. Sa ilalim ng titig ni Terence, nababalot ng malamig na pawis ang likod ni Terence, at wala na siyang ibang iniisip. Opo, Ginoong Ling.
Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng alam ko. Sa katunayan, wala talagang ginawa si Terence. Parang langit at lupa ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nilang dalawa, lalo na sa usapin ng kaluluwa. Ang kaluluwa ni Terence kumpara kay Fernandez ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Para kay Fernandez, ang mga mata ni Terence ay parang mga mata ng katotohanan na kayang makita ang lahat. Ang paghihiga sa ilalim ng mga matang iyon ay higit pa sa isang bundok ng pressure. Mr. Ford, noong una kaming dumating dito, naghihinalo pa rin kami kung nakapasok na kami sa siyam na palapag na glazed pagoda. Kalaunan, nakumpirma namin na ito ang unang palapag ng siyam na palapag na glazed pagoda. Habang nagsasalita siya, dumukot si Fernandez sa kanyang bulsa sa dibdib at kinuha ang isang kwintas na gawa sa maliliit na puting kabibe. Ang palawit ng kwintas ay isang itim na perlas. Mr. Ford, pakitingnan po. Ito ay isang bagay na nakuha ko pagpasok ko. Medyo nalito si Terence, pinag-uusapan nila ang unang palapag, bakit niya inilabas ang isang kwintas. Maaari kayang may kaugnayan ito sa siyam na patong na glazed na pagoda. Hindi ito masyadong inisip ni Terence nang haburin ni Fernandez ang kwintas na yari sa kabibe at iniabot ito sa kanya gamit ang dalawang kamay. Mr. Ford, pakihawakan po ang black pearl sa inyong palad. Ang ilan sa mga impormasyon sa loob ay automatikong lilito sa inyong isipan. Mas direkta at malinaw ito kaysa sa pagpapaliwanag ko. Ngumiti si Fernandez habang ipinaliwanag ang gamit ng kwintas. Mahigpit na hinawakan ni Terence ang black pearl, at may ilang impormasyong lumitaw sa kanyang isipan. Ang pangkalahatang kahulugan ay ang lugar na kanilang kinaroroonan ngayon ay ang unang palapag ng siyam na palapag na glazed pagoda. Mayroon itong mahiwagang kapangyarihan at maaaring magbigay ng ilang superpower sa mga pinapabore ng hari ng ahas sa dagat. Bukod sa pagkakaloob, may dalawa pang paraan para makakuha ng mga superpower. Ang isa ay ang pagnakawan ng isa't isa ng kanilang mga superpower. Ang isa pang paraan ay ang pagpatay sa mananakop at gamitin ito bilang merito upang makatanggap ng karagdagang gantimpala mula sa hari ng ahas sa dagat. Ang mga tinatawag na nanghihimasok, natural lang, ay mga taong tulad ni Terence at Morris na hindi naman paborito ng hari. Sa madaling salita, kung gusto mong makakuha ng mas maraming superpower, kailangan mo lang pumatay ng walang anumang pagpipigil. Kahit sino pa ang patayin mo, makakakuha ka ng mga superpower. May hangganan pa rin ang mga tao ng Kerlon, at hindi pa sila nagsisimula ng away kahit man lang sa ngayon. Gayunpaman, matapos mamatay ang lahat ng mga mananakop sa pangalan, mahirap sabihin kung magkakaroon ng anumang panloob na tunggalian. Bukod doon, may isa pang impormasyon na mas mahalaga. 10 oras pagkatapos ng pagbukas ng unang palapag, ang pasukan sa ikalawang palapag ay maa-activate. Gayunpaman, medyo nakatago ang pasukan na ito, at kakailanganin niyang gumugol ng oras at pagsisikap upang mahanap ito. Kung walang makakahanap dito sa loob ng 10 oras matapos ma-activate ang daanan sa ikalawang palapag, isasara itong muli. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay pagkatapos isara ang pasukan patungo sa ikalawang palapag, ang espasyo sa unang palapag ay nasa ilalim ng paglilinis. Anumang dayuhang buhay, paborito man sila ng hari ng ahas sa dagat o hindi, ay ililista bilang isang target. Nagulat si Terence, hindi niya inakalang magkakaroon ng ganito kapanganib. Kung hindi niya alam ito, nagawa sana niyang maglibot sa unang palapag ng 20 oras nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Siyempre, si Terence mismo ay hindi natakot sa paglilinis ng unang palapag. Tutal, kahit na personal na lumabas ang hari ng ahas sa dagat, maaaring wala siyang magawa sa kanya. Pero maliban kay Terence, malamang mamamatay lahat ang mga taong nakapaligid sa kanya. Fernandez, alam mo na ang impormasyon sa loob, di ba? Walang pakialam na sabi ni Terence habang itinatapon ang kwintas pabalik. Bukod sa kwintas na ito, mayroon pa bang ibang impormasyon na maaaring magbigay sa akin? Walang gaanong impormasyon sa kwintas, pero napakahalaga nito. Nahulaan ni Terence na ang Black Pearl ang paliwanag para sa unang patong, ngunit hindi ito sapat na komprehensibo. Kaya naman, dapat may katulad din bukod sa kwintas na ito. Siyempre alam ko ang lahat sa loob, pero ang kwintas lang ang natagpuan namin ni Bruce.
Gusto rin naming maghanap ng iba pang mga bagay, pero sa kasamaang palad, wala kaming nakitang anumang palatandaan. Nagulat si Fernandez. Hindi niya inakalang ibabalik ni Terence ang kwintas. Akala niya'y kukunin ito ni Terence. Kung ganoon, hindi mo rin alam kung saan ang pasukan papunta sa ikalawang palapag. Kumunat ang noo ni Terence habang nagkukwenta. Mukhang hindi pa siya nagtagal dito, hindi pa dapat na-activate ang ikalawang palapag. Sa tingin ko hindi naman kailangang magmadali. Dahil hindi pa nabubuksan ang pasukan, hindi ko pa rin ito mahanap kahit gusto ko pa. Mas mabuting bilasan ko na lang. Medyo nahiya si Fernandez habang nakangiti. 7,528. Naintindihan ni Terence, ang ibig sabihin ng lalaking ito ay ang oras bago ang pag-activate ay ang oras ng pagpatay. Ito ang oras na espesyal na iniwan ng hari ng ahas sa dagat para sa kanyang paborito upang palakasin ang kanilang lakas. Sa loob ng 10 oras bago ma-activate ang pasukan sa ikalawang antas, pumatay ng pinakamaraming tao hanggat maaari at kumuha ng pinakamaraming superpower. Pagkatapos ng 10 oras, oras na para hanapin ang pasukan. Mr. Ford, gagawin ko ang anumang susunod mong sabihin sa akin. Hindi ako magpapaligoy-ligoy kapag itinuro mo ang silangan, at hindi ako mangingisda kapag sinabi mong habulin ko ang kabayong dagat. Gayunpaman, maaga pa, at hindi ko mahanap ang pasukan kahit gusto ko. Kumislap ang mga mata ni Fernandez, nagpapahiwatig na gusto niyang dalhin siya ni Terence para ipagpatuloy ang pagpatay ng mga tao dahil sa mga kakayahan. Ngayon, hindi na naramdaman ni Fernandez na may mali sa pagsuko kay Terence. Kung kasama niya ang isang malakas na tao, mas madali ang pagpatay ng mga tao. Akala ni Fernandez ay nakuha ni Terence ang kanyang kapangyarihan mula sa arko ng kidlat na ginamit niya. Hindi taga-Kerlon si Terence, kaya hindi siya paborito ng hari ng Kraken. Ang kidlat ay maaaring isa lamang kapangyarihang nakukuha niya pagkatapos niyang makapatay ng tao. Kung ganoon, tiyak na magpapatuloy siya sa pagpatay ng mga tao at magkakaroon ng mas maraming superpower. Napakadali lang na ibinigay ni Fernandez ang Black Pearl kay Terence, kaya malamang naisip niya ito. Mr. Ford, tara na at hanapin natin ang mga tao natin sa lalong madaling panahon. Kung magtatagal pa ito, natatakot akong lahat sila ay malalagay sa panganib. Labis na nag-aalala si Morris. Ang mga miyembrong sumunod sa kanila ay pawang mga piling tao sa asosasyon. Kung papatayin silang lahat, masisira ang espada ng mga parusa. Para mapaunlad ang kapangyarihan ng Knight Association, hayagang nang recruit si Morris ng mga trainee knight. Kung patay na ang lahat ng elite backbones, ano pa ang silbi ng mga trainee knight? Tara na. Magpapatuloy tayo sa direksyong iyan. Bago mabuksan ang pasukan ng ikalawang palapag, kailangan muna nating makakuha ng kahit man lang isang pangkalahatang ideya ng lawak at lupain ng unang palapag. Tumango si Terence, sinusubukang aliwin siya. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Kapag dumating na ang iba, dapat din silang bumuo ng maliliit na grupo. Nasa iisang panig sila, kaya hindi magiging problema para sa kanila ang pag-aalaga sa isa't isa. Maaaring hindi sila makaranas ng anumang panganib sa maikling panahon. Walang malay sumulyap si Morris kay Chris. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng koponan ay magkakaisa. Kahit isa sa 5 koponan ay may tagalabas na mangungutya sa kanya. Base sa sitwasyong naranasan na nila dati, ang mga taga-bayan ng Kerlon na kinuha ng ibang mga knight ay halos tumalikod na sa kanila matapos nilang makuha ang kakayahan. Magiging exception ba siya? Walang pagkakataon si Chris na gawin iyon. Hindi pa kasama rito ang lakas ni God Terence, sapat na ang lakas ni Morris para harapin siya. Bukod pa riyan, nagkaroon din si Mike ng mga superpower. Gamit ang sarili niyang lakas, kaya rin niyang talunin si Chris, kaya hindi sila nag-away. Pangulong Morris, may katuturan ang sinabi ng matandang ikawalo. Huwag kang mag-alala, bilasan na natin at umalis na. Sinubukan din siyang hikayatin ni Mike, at pagkatapos ay bumaling kay Ferenc. Saan mo nakuha ang mga kabayong dagat na ito? Maaari ka bang mag-alok sa amin ng ilan pang masasakyan? Kung mayroon siyang kabayong dagat bilang paraan ng paglalakad, tiyak na mas mabilis ng ilang beses ang bilis ng kanyang paggalaw kaysa sa kanya. Nadama ni Mike na magagamit ang kakayahan ni Fernandez.
Tutal, si Mike ay miyembro rin ng naghaharing Sword Knight Association. Nag-aalala rin siya sa buhay at pagkamatay ng kanyang mga kasama. Naisip ni Terence na may katuturan ito. Maaari siyang maging napakabilis, ngunit ang iba ay hindi. Kung makakagalaw sila ng buo, halata ang mga benepisyo. Ayaw makipag-usap ni Fernandez kay Mike noong una. Si Terence lang ang nirerespeto niya rito, kaya si Mike. Pero matapos makita ang nag-aalalang mga mata ni Terence, agad na yumuko si Fernandez. Ang ganitong uri ng kabayong dagat ay lumitaw mga 4 na kilometro sa direksyong iyon. Mayroong isang grupo na nasa 10 hanggang 20 sa kanila. 2 lang ang nahuli namin ni Bruce para sa transportasyon. Hindi ko alam kung naroon pa ang iba. Tingnan natin. Nang ibukan ni Terence ang kanyang bibig, natahimik na sila. Walang imek, pinangunahan ni Fernandez ang pangkat sa direksyong sinabi niya. Tungkol naman sa kabayong dagat ni Bruce, hindi pa niya ito pagkakataong gamitin. Kung ito ay pagpapasyahan batay sa lakas, ang tanging kabayong dagat sa ngayon ay dapat ibigay kay Terence. Siyempre, ngunit ayaw niya nito, hinayaan niya ang 2 babae na umupo rito. Mabilis na kumilos ang grupo, at hindi nagtagal ang 4 na kilometro. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar na binanggit ni Fernandez. Ngunit nang dumating sila, wala nang bakas ng mga kabayong dagat. Maliwanag, matagal nang nakaalis ang mga natitirang kabayong dagat. Ginoong Ford, nawawala po ang kabayong dagat. Pero baka masubukan ko pong ipahanap sa kabayong dagat ang angkan nito. Hindi maiwasan ni Fernandez na makaramdam ng kaunting kaba matapos mabaigo sa unang pagkakataon niyang magtrabaho para kay Terence. Kaya naman, sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, naisip niya ang paraang ito, hindi ko magagarantiya na magtatagumpay ako. Ang magagawa ko lang ay ang gawin ang lahat ng aking makakaya. Sige, subukan natin. Tumanggo si Terence. Sa pahintulot ni Terence, lumapit si Fernandez sa kabayong dagat at bumulong ng mahina. Ito marahil ang paraan na ginamit niya upang kontrolin at makipag-ugnayan sa kabayong dagat. Medyo nagulat si Terence, ngayon lang niya na-master ang isang bagay na tulad nito nang walang anumang dahilan, at mas interesante pa ito kaysa sa biglaang pagkakaroon ng kapangyarihan. Ikiniling ng kabayong dagat ang ulo nito at pinakinggan ang ungol ni Fernandez. Hindi malinaw kung naintindihan nito o hindi, ngunit sumugod ito sa isang direksyon. Ginoong Ford, parang may pinto. Dalian natin at sundan ito. Tuwang-tuwa si Fernandez at mabilis na lumingon kay Terence. Basta't makakahanap tayo ng grupo ng mga kabayong dagat, tiyak na pipiliin ko ang pinakamahusay na kabayong dagat para sakyan ni Mr. Ford. Ha! Salamat! Walang emosyong sagot ni Terence at isinama ang iba pa para sumunod sa kabayong dagat. Sinundan niya ang kabayong dagat ng 1 pang kilometro, at sa wakas ay nakahanap na rin ng bakas ng ibang tao ang kanyang espiritu. Isa itong koponan mula sa Sword of Sanctions Knight Association. Hindi talaga angkop na tawagin silang isang koponan, naglalaho na ang 2 bangkay nang matagpuan sila ni Terence, at isa na lang miyembro ng Sword of Sanctions ang natitira, kasama si Adan Paul. Ang kanilang mga kalaban ay 7 iba pang mga regimentong knight. Sa itsura pa lang nila, parang pinaglalaroan nila si Adan Polo at yung kausap. Kung hindi, dahil nagtutulungan silang 7, magiging madali lang ang pagharap sa 2 mula sa naghaharing espada. Nahanap ko na siya. Pinaandar ni Terence ang 1,000 pagbabago sa kagubatan at lumikha ng isang clone pagkasabi niya. Halika rito dali, titingnan ko muna. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, ginamit niya ang kanyang kidlat at naglaho sa malayo. Nagtinginan ng mga taong naiwan at natigilan. Anong klaseng superpower iyon? Paano ito biglang naging 208? 7,529. Kakayahang mag-fission ba ito? O isa ba itong kakayahan sa ilusyon? Gusto sanang magtanong ni Morris at ng iba pa tungkol sa doppelganger ni Terence, pero hindi sila naglakas loob dahil sa takot na makakuha sila ng impormasyong hindi naman dapat nila malaman. Si Fernandez naman ay lalong natakot. Pinuri niya ang sarili dahil sa pagsuko niya ngayon lang, ang kakayahan ni Terence na gumalaw na parang kidlat ngayon lang. Sino ang makakataka sa baliw na ito?
At saka, bakit nagkaroon si Ford 08 nanograms ganitong kahangahangang mga superpower nang pumatay siya ng mga tao? Medyo nalungkot si Fernandez, mukhang malalakas ang kanyang fire at ice cones, pero mas mahina ang mga ito kaysa sa mga clone at lightning powers ni Terrence. Kahit si Terrence ay nagulat. Dahil nang gamitin niya ang Thunder Escape Technique, pakiramdam niya ay ginawa niyang Thunder ang katawan niya sa ika-4 na antas. Control man o bilis, mas malakas ito kaysa sa Thunder Escape Technique. At ito ay sa kondisyon na ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, at malayong may kumpara niya ito sa kanyang dating pinakamataas na antas. Naabot na ba niya ang ika-4 na antas ng teknik ng pagtakas mula sa kidlat? Bago pa niya ito maintindihan, lumitaw na si Terrence sa lugar ng labanan. Napakabilis ng pangyayari kaya't maging si Terrence mismo ay nabigla. Kung tungkol naman sa mga taong naglalaro sa espada ng mga parusa na kabalyero, bigla silang nakakita ng kidlat. Tapos, may isa pang tao sa bukid, at lahat sila ay nagulat. Sino ka? Ang Clis naman ng simula. Hindi siya pinansin ni Terrence, iniisip pa rin ang pagtakas ng kidlat. Ang ika-4 na antas, ang pagbabagong anyo ng kidlat, ay magiging isang napakalaking tulong sa lakas ni Terrence. Gaya ng kasabihan, sa lahat ng martial arts sa mundo, bilis lang ang hindi matutumbasan. Kapag ang bilis ay napakabilis hanggang sa sukdulan, ang pagiging hindi matatalo sa parehong antas ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Hindi na kailangan pang gumamit ng kahit anong skills ni Terrence, kaya niyang patayin ang kahit sino na kasing level niya gamit lang ang kidlat niya. Siyempre, si Terrence ay hindi na matatalo sa kanyang mga kasamahan, at kapag naabot na niya ang ika-4 na antas ng teknik ng paggalaw ng kidlat, ang pagpatay sa isang kalaban na mas mataas ng isang antas ay kasing dali na lang ng pagkain at pag-inom. Hoy, kinakausap kita. Sino yan? Anong kailangan mo? Nagsimulang sumigaw ang mga kabalyerong umaatake sa dalawa nang makita nilang hindi gumagalaw si Terrence. Pero nakakagulat ang hitsura ni Terrence, at hindi nila alam ang gagawin. Parang nakita ko na ang taong ito dati. Galing siya sa naghaharing Sword Knight Association. Nagsabuatan sila. Bilasan ninyo at patayin ninyo siya. Sa wakas ay may nakakilala na kay Terrence, kanina pa siya nakatayo kasama si Morris sa dalampasigan, kaya hindi na nakakagulat. Ginoong Ling. Mag-ingat kayo. Bangulong kay Terrence ang tanging nakaligtas mula sa espada ng paghuhukom, ngunit natuwa siya na naligtas siya. Maaaring hindi alam ng ibang tao, pero paanong hindi alam ng mga miyembro ng Ruling Sword? 2 beses nang nagpadala ng mga tao ang bagong santuwaryo, at kahit na sila ay mga piling sundalong banal, mga kapitan ng mga sundalong banal, o mga reserbang sugo ng mga banal, lahat sila ay pinatay ni Mr. Ford, na nakatayo sa harap niya. Sino-sino ang ilang miyembro ng Inferior Knight Order? Kumunat ang noo ni Terrence habang pinagmamasdan ng maiingay ng mga kabalyero sa paligid niya. Ang lakas ng loob nilang gambalain ang kanyang kilos na parang kidlat. Hinding-hindi talaga ito mapapatawad. Sino sila? Tumanggaw si Terrence, medyo may kakaiba siyang nararamdaman. Kung ang kabilang partido ay mamamayan ng Kerlon, mauunawaan ito. Tutal, magkasalungat naman sila sa mga dayuhang kabalyero. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga kalaban ay pawang mula sa ibang mga regimento ng Knight, at wala ni isa sa kanila ang mula sa Kerlon. Mr. Ford, lahat sila ay mula sa Thunderbolt Knights. Sinabi nila na kinuha namin ang taong kukunin nila dahil minamaliit namin ang mga Thunderbolt Knights, at kaya namin sila inatake. Paliwanag ni Johnson, ang tanging nakaligtas sa espada ng paghatol. Sa sandaling ito, napuno siya ng hinanakit at galit habang nakatitig sa mga taong nasa tapat niya at galit na sinabi, naghahanap lang sila ng dahilan para pumatay. Ang espada ng mga parusa at ang mga Thunderbolt Knight ay palaging may masamang relasyon, kaya hahanap sila ng pagkakataon para atakihin tayo. Biglang naintindihan ni Terrence. Hindi lamang niya naantala ang kanyang kidlat, kundi siya rin ang matandang kaaway ng espada ng paghatol. Isang grupo ng mga bagay na parang langgam. Sa lugar na tulad nito, hindi sila nagkakaisa laban sa mga tagalabas, kundi nagpapatayan. Magaling, pwede na kayong lahat mamatay ngayon. Malamig na tiningnan ni Terrence ang mga Thunderbolt Knights at naging parang arko ng kidlat. Siyempre,
hindi kailangang gamitin ni Terence ang kanyang teknik sa paggalaw ng kidlat para harapin ang mga langgam na ito, ngunit gusto niyang patuloy na maunawaan ang mga pagbabago sa ikaapat na antas ng kanyang teknik sa paggalaw ng kidlat. Ang mga taong ito ay namatay ng may karangalan. Sa isang iglap, patay na patay ang 7 miyembro ng Lightning Knights. Gayunpaman, hindi tumigil si Terence sa paggamit ng paraan ng pagtakas mula sa kidlat. Patuloy siyang kumikislap. Ang pagbabago ng katawan ng isang tao tungo sa kidlat ay parang paggawa ng sarili niya ng isang tunay na kidlat, isang tunay na kidlat. Pakiramdam ni Terence ay isa na nga siyang kidlat. Ito ay naaayon sa malalim na kahulugan ng ikaapat na antas ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, ngunit naramdaman niyang may mali. Maya-maya, biglang napagtanto ni Terence na nasa anyong Yuan Shen na siya ngayon at naging kidlat. Para itong pagsasama sa kidlat, ngunit hindi ito ang tunay na ikaapat na antas ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Kung nasa pisikal na anyo pa lang siya, malamang hindi siya makakapag-transform bilang kidlat. Medyo komplikado ito, pero napakasimple lang talaga. Noong nasa Essence Spirit State pa si Terence, kaya niyang maging kidlat at gamitin ang ikaapat na antas ng Lightning Escape Technique para maging kidlat ang katawan niya. Hindi ito dahil sa na-master na ni Terence ang ikaapat na antas ng Lightning Escape Technique, kaya hindi niya kayang gawing kidlat ang katawan niya sa pisikal niyang estado. Ang sinaunang espiritu ay maaaring maging kidlat, kaya maaari nitong buhayin ang katawan upang maging kidlat. Ang pisikal na katawan ay hindi maaaring maging kidlat, kaya hindi ito maaaring buhayin. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari. Bakit naging tunay na kulog at kidlat ang kanyang sinaunang espiritu? Dahil ba ito sa nakapatay siya ng isang tao at ginantimpalaan ng hari ng ahas sa dagat? Sa tabi nila, mas lalong nalito sina Johnson at ang aristokrata. Si Terence ay naging parang kidlat at kumikislap sa isang maliit na lugar. May mga kaluskos pa nga paminsan-minsan. Sa sobrang takot nila ay hindi sila ng ahas na gumalaw. Natatakot sila na kung aksidente nila itong mahawakan, magiging isang trahedya ito. Hindi mo ba nakita kung paano namatay ang iilang malas mula sa Thunderbolt Knights nang mahawakan mo sila? Umiwas sandali si Terence, biglang nagkaroon ng ideya. Gusto niyang gawing tubig ang kanyang Essence Spirit. Kahit hindi niya alam ang Water Escape Technique, hindi naman ito mukhang imposible dahil mayroon siyang Water Spiritual Root. At sa gayon, nawala ang kidlat, at gayon din si Terence, naiwan na lamang sina Johnson at Adian na nakanganga. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ginoong Ford. Ginoong Ford. Sinubukan ni Johnson na tumawag, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Natarante siya at nilakasan ang kanyang boses, Mr. Ford. Mr. Ford, nasaan ka? Pakisagot po kung naririnig mo ako. 7,530. Lamingge-lingge siya sa paligid at wala siyang nakita, kaya sinigawan niya si Johnson. Nakatayo si Terence sa harap nila, at siya ay parehong nagulat at masaya, tama ang kanyang hula. Ang kanyang sinaunang espiritu ay tunay ngang naging anyong tubig. Ang unang palapag ng siyam na palapag na glazed pagoda ay puno ng tubig. Sa madaling salita, lahat ay gumagalaw sa tubig. Dahil lamang sa kakaibang katangian ng siyam na palapag na glazed pagoda kaya malayang nakakagalaw ang mga tao. Wala pa nga silang problema sa pagsasalita, paghinga, at paggalaw. Gayunpaman, matapos maging tubig ang sinaunang espiritu, para bang gumamit ito ng pinakamataas na antas ng pagtakas sa tubig at tuluyang humalo sa tubig. Magiging kakaiba kung matutuklasan pa rin ito ng iba. Hindi maintindihan ni Terence kung paano ito nagawa ng kanyang espiritu, regalo rin ba ito mula sa Haring Kraken? Tila may kakaiba sa siyam na palapag na glazed na pagoda na ito. Mas mataas ito ng higit sa 1 o 2 palapag kaysa sa 7 palapag na napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam ng Maltong Yin sa sub-isla. Kung maaayos lang niya ito at magagawang kanya, hindi sana masayang ang biyaheng ito. Sa kasamaang palad, ang tanging naiisip lang ni Terence ay iyon, hindi niya kayang hawakan ang isang kayamanan na tulad nito maliban na lang kung mapalad siyang malaman ang mga pangunahing sikreto. Kahit ang 7 palapag na napakagandang pagoda ng dakilang mangkukulam na si Luo Changla ay hindi kayang pagandahin ni Chen Jisheng, lalo na ang isang ordinaryong tao na tulad ni Terence. Adian Polo.
Saan sa tingin mo nagpunta si Mr. Ford? Bakit siya biglang nawala? Namutla ang mukha ni Johnson, natutunaw na ang katawan sa lupa, at kalahati nito ay wala na. Nag-aalala siya na baka nawala na rin si Terence tulad ng ibang mga katawan. Hindi naman sa malapit siya kay Terence, pero kitang-kita ng lahat ang lakas ni Terence. Siya ang suporta ng buong naghaharing espada. Kung bumagsak ang kanilang taga-suporta, magiging mahirap ang kanilang kinabukasan. Hindi pa kasama rito, maging ang pagkawala ni Terence ay isang misteryo, anong kinabukasan ang mayroon ng mga taong ito. Si Mr. Ford ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Walang mangyayari sa kanya. Hindi natin kailangang mag-alala. Pinilit niyang ngumiti at inalo ang sarili pati na rin si Johnson. Gusto ni Terence na subukan ang iba pang mga katangian, tulad ng paggawa ng apoy o hangin sa kanyang essence spirit, ngunit hindi niya ito pinili. Dahil napatunayan na ang kakayahan ng primordial spirit na magbago, mayroong 80% na posibilidad na ang iba pa niyang mga katangian ay maaari ring magbago sa hinaharap. Wala nang saysay na subukan pa ito. Hindi sigurado si Terence kung ang kakayahang iyon ay epektibo lamang sa siyam na palapag na pagoda. Maaaring hindi niya ito magamit sa labas. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Naantig ang puso ni Terence nang ibunyag niya ang sarili, sinusubukan ko lang ang bagong kapangyarihan ko. Hindi niyo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ganito pala. Ang lakas ng kapangyarihan ni Mr. Ford, naiinggit ako. Parehong napatalon sa gulat sina Johnson at Aristocrata, ngunit agad din silang natauhan at binati si Terence. Alam nilang dalawa na ang pagpatay ng mga tao ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan, at hindi na kailangang magpaliwanag pa ng marami si Terence. Napag-usapan na nga, naghihinala rin si Terence, nagagawa ba ng kanyang espiritu na magbago at maging iba't ibang katangian, dahil ba iyon sa nakapatay na siya ng maraming tao rito? Ito ba ay isang kakayahang kinuha mula sa iba, o isang kakayahang ginantimpalaan ng siyam na palapag na glazed pagoda dahil sa pagpatay sa maraming tao? Dumating sina Morris at ang iba pa habang nag-uusap ang tatlo, at natigilan sila nang makita si Terence. Napasigaw silang dalawa sa kanilang mga puso na ang superpower ni Ying ay napakalakas. Bakit hindi ko nakuha ang kapangyarihang ito? Tinanggal ni Terence ang clone kung sakaling atakihin ni Fernandez, Mike at ang iba pa habang wala si Terence. Johnson, nasaan ang iba? Nang makita ni Morris ang kanyang mga nasasakupan, mabilis siyang lumapit para magtanong, habang iniisip pa rin ang kung sakali, naligaw ka ba? Pangulong Morris. Sina Magena, Sturridge, at Tenapo ay pinatay lahat ng mga tao ng Thunder Knights. Kami na lang ni Adrian Polo ang natira sa isang madugong labanan. Kung hindi dumating si Mr. Ford sa oras, kaming dalawa sana ay napatay at nawala ng walang bakas. Yumuko si Johnson at malungkot na sinabi, lahat ng ito ay dahil hindi ako sapat na malakas. Kung hindi, baka pinaghiwa-hiwalay ko na sila sa libu-libong piraso. Namutla ang mukha ni Morris. Matagal na niyang gustong palakasin ang espada ng mga parusa ng Knight Association. Nang marinig niya na 3 piling knight ang bumagsak, pakiramdam niya ay nahukay ang 3 piraso ng kanyang laman. Sa kabilang banda, masiglang inihagis ni Chris ang sarili sa kanyang mga bisig, niyakap ang kanyang minamahal at umiyak ng umiyak sa tuwa. Tuwang-tuwa rin si Fernandez sa kanilang dalawa. Sa pagdaragdag ni Adrian Polo sa team, mas lalakas ng kaunti si Kerlon, at mas magagarantiyahan ang kanyang kaligtasan. At least mas marami pang makakausap. Hindi naputol ni Terence ang kanilang pag-uusap dahil iniisip pa rin niya ang kanyang bagong kakayahan. Bigla, namataan niya ang isang grupo ng mga piteng na may ulo ng tigre sa bingit ng kanyang katinoan. Ang mga piteng na may ulo ng tigre na ito ay malinaw na naiiba sa mga nasa secular na mundo. Mayroong 15 sa kabuuan, at bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang aura na umabot na sa kaharian ng pundasyon ng pagtatayo. Kung hindi dahil kay Terence, hindi na sana kakailanganin ng iba ng isang grupo ng mga piteng para harapin ang isang piteng na may ulo ng tigre, isa lang ang kailangan nila at patay na sila. Tila naramdaman ng kabayong dagat na sinasakyan ni Serena ang paglapit ng mga piteng na may ulong tigre. Hindi ito mapakali, at nagsimulang manginig ang buong katawan nito. Humigit-jek pa ito ng mahina. Bahagyang nagbago ang mukha ni Fernandez.
Nakinig siyang mabuti at mabilis na sinabi kay Terence, Mr. Ford, naramdaman ng kabayong dagat na may paparating na panganib. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nagulat na tiningnan ni Terence ang kabayong dagat at si Fernandez. Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng kakayahang magbabala ng maaga. Ang oras ng pagkakatuklas na ito ay medyo nahuli lamang ng kaunti kaysa sa kanyang sariling paggalugad sa espiritual na kamalayan. Tila sa mundong ito sa ilalim ng dagat, ang pinipigilang banal na pandama ay maaaring hindi kasing pakinabang ng pandama ng mga halimaw sa dagat. Maaaring natuklasan na ng mga piting na may ulo ng tigre ang pangkat na ito na lampas sa saklaw ng kanyang banal na pandama. Sa hinaharap, kailangan niyang magbigay ng mas maraming atensyon at hindi lubos na umasa sa kanyang banal na pandama para matiyak ang kanyang kaligtasan. Fernandez, dahil kaya mong kontrolin ang mga kabayong dagat, kaya mo bang kontrolin ang mga peteng tigre? Hindi pinansin ni Terence ang babala ni Fernandez. Malalakas ang mga piing na may ulo ng tigre na ito, ngunit hindi sila gaanong pinapansin ni Terence. Kung makokontrol lang sila ni Fernandez, magiging magagaling silang sakyan para sa mga taong ito. Mas kahanga-hanga ang isang tiger head shark kada tao kaysa sa isang taong nakasakay sa seahorse. Hindi ko alam. Hindi ko pa nasusubukan yan dati. Hindi nang ahas si Fernandez na sabihing hindi niya kaya ginamit niya ang dahilan na hindi niya ito sinubukan, kung sakaling isipin ni Terence na wala siyang silbi at itinapon niya ito. Sa huli, wala pa ring siguradong makakasiguro si Fernandez pagdating kay Terence. Kung gayon, subukan natin. Dahil mayroon kang ganoong kakayahan, magandang panahon na para magsanay. Tumanggaw si Terence at nagsimulang mag-isip kung ilang tiger head shark ang kailangan niyang hulihin. Kung bibigyan niya ang lahat ng isa, babalik siya at hahanap pa ng iba mamaya kung makakahanap na siya ng sarili niyang mga kasama. Mas makabubuting hulihin lahat ng tiger head shark. Salamat po at simahan niyo ako, ingat lagi mga master.